Isipin mong naglalakad ka sa gitna ng isang walang hanggang disyerto, kung saan ang hangin ay bumubulong ng mga pangalang sinubukan mismong burahin ng kasaysayan libu-libong taon nang nakalilipas. Sa ilalim ng iyong mga paa, hindi lamang buhangin at bato ang naroon, kundi ang mga labi ng isang sibilisasyong itinuring na napakasama kaya nagpasya ang mundo na magpanggap na hindi ito kailanman nag-exist. Pinag-usapan natin ang isang lugar na hindi lamang tinalo o pinabayaan, kundi isinumpa at ibinaon sa ilalim ng mga patong ng ganap at artipisyal na katahimikan. Sa loob ng maraming seglo, ang mga mapa ng sinaunang mundo ay iginuhit at muling iginuhit, na sadyang tinatanggal ang eksaktong lokasyon ng dating itinuturing na sentro ng sangkatauhan. Gusto nilang ang mga peder na ginto at ang mga nakabiting hardin ay makalimutan na magpakailanman, dahil mayroong mas malalim na bagay na nakatago sa ilalim ng sinaunang aspalto. Isang bagay na ang mga unang arkeologo na naghukay sa lugar ay tumangging isama sa mga opisyal na ulat dahil sa matinding takot. Ang matutuklasan mong gayon ay hindi ang malinis na bersyong itinuturo sa mga paaralan, kung saan ang Babylon ay ipinapakita lamang bilang isang lungsod ng kalakalan at mga batas. Sinisid natin ang isang lihim na siniliuhan ng mga ritual na humahamon sa lohika ng tao, at ngayon, laban sa lahat ng batas ng kalikasan, ay muling lumulutang sa ibabaw. Isipin ang isang metropolis na napaka-advance kaya tila nagmula ito sa hinaharap, ngunit pinatatakbo ng uhaw sa dugo at kapangyarihan na magpanginginig kahit sa pinakamasamang diktador ngayon. Bakit nanginginig ang mga propeta ng unang panahon sa pagbanggit pa lamang ng pangalan nito sa mga banal na kasulatan? At itinuring itong pinakasinapupunan ng kadiliman? Bakit pagkatapos ng pagbagsak nito, walang imperyo ang nangahas na magtayo sa ibabaw ng mga guho nito, at mas piniling hayaan ang lupa na laminin ito ng buo sa loob na mahigit 2,000 taon? Ang sagot ay matatagpuan sa isang kamakailang pagtuklas, isang bagay na nanatiling hindi nagalaw sa isang selyadong silid na hindi dapat sana nabulabog ng mga mausisang kamay. Habang tinatanggal ng mga makina ang alikabok, ang kanilang nahanap ay hindi lamang mga kayamanan, kundi mga ebidensya ng isang ipinagbabawal na kaalaman na hindi dapat kabilang sa panahong yon. At ang pinakanakakajimbal sa lahat, ang pisikal na pakiramdam, ayon sa mga lokal na manggagawa, na ang lungsod ay hindi patay, kundi naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling magising. Ang mga tanyag na mananalaysay ay bumubulong sa mga pasilyo ng mga unibersidad tungkol sa isinumpang lungsod, na tumatangging manatiling nakabaon sa ilalim ng magulong lupa ng Ira. Alam nila na ang anumang nahukay doon ay nagpapabago sa lahat ng inisip nating alam tungkol sa pinagmulan ng ating sibilisasyon at sa mga aninong humahabol dito mula panahong simula. Naitanong mo na ba kung bakit ang Babylon lang ang tanging lungsod na binabanggit ng may ganoong katinding sindak sa napakaraming magkakaibang kultura sa buong mundo? Hindi lamang ito usapin ng digmaan o pananakop ng teritoryo, kundi ng isang madilim na bagay na isinasagawa sa loob ng mga peder na yon na nagpabago sa yenay ng ating kasaysayan. Isang bagay na napakadilim kaya pinilit nito ang mga nagwading hukbo na hindi lamang sunugin ang lungsod, kundi subukang burahin ang geograpikong lokasyon nito sa lahat ng umiiral na rekord. Gusto nilang ang pangalang Babylon ay maging isang alamat na lamang, isang malayong mito para takutin ang mga bata sa dilim at ilayo ang mga explorer mula sa mapanganib na buhangin. Ngunit ang disyerto ay may alaala, at ang nakatago ay nagsimulang tumaga sa mga lamat ng realidad nang ang mga unang modernong pala ay tumama sa ipinagbabawal na lupa. Ang naramdaman ng mga explorer sa pagpasok sa madidilim na tunnel na iyon ay hindi pananabik, kundi isang kilabot sa kanilang mga likuran na hindi kayang painitin ng kahit anong sikat ng araw. Nakatagpo sila ng mga inskripsyon na hindi nagsasalita tungkol sa mga hari o mabubiting Diyos, kundi tungkol sa mga pintuan na hindi kailanman dapat binuksan ng mga kamay ng tao. Mga pintuan na, ayon sa mga tabletang nahanap, ay nagugnay sa lungsod na iyon sa mga lugar na hindi kayang iproseso ng ordinaryong isip ng tao nang hindi nahuhulog sa pinakamalalim na kabaliwan. Ngayon, ang mga lihim na nanatiling protektado ng lupa sa loob ng libu-libong taon ay inilalabas na sa publiko, at ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang modernong science fiction. Ang pagbabalik ng Babylon ay hindi lamang isang ordinaryong arkeolohikong pagtuklas. Ito ang muling paglitaw ng isang babala na binaliwala ng modernong mundo ng napakatagal na panahon. Humanda ka dahil ang iyong makikita ngayon ay hindi na maaring makalimutan pa, at ang kasaysayang itinuro sa iyo tungkol sa simula ng lahat ay malapit nang gumuho sa harap ng iyong mga mata. Ang pinakamadilim na lihim ng sinaunang mundo ay sa wakas ay naibunyag na, at mayroon itong desperadong gutom na marinig at kilalanin muli.
Ang mga aninong naninirahan sa mga guho ay hindi lamang mga alingaungaw na nakaraan. Sila ay mga piping saksi sa isang kalupitan na sinubukang burahin ng sangkatauhan mula sa ating kolektibong alaala. Ngayon, papasukin natin ang mga ipinagbabawal na pasilyo kung saan ang mismong oras ay tila huminto dahil sa takot sa kung ano ang nananatili sa kailalimang yon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa huling gabing yon, nang ang pinakamanining na lungsod sa daigdig ay naglaho sa dagat ng alikabok, apoy, at ganap na katahimikan? At bakit pagkatapos ng mahabang panahon, ang mga guho ng Babylon ay naglalabas ng mga pumipintig na thermal signals na humahamon sa mga pinakasistikong siyentipiko ng ating seglo? Ang misteryo ay higit pa sa mga bato at tisa. Ito ay tungkol sa isang markang iniwan sa kaluluwa ng sangkatauhan. Isang sugat na hindi kailanman tunay na naghilom sa ilalim ng buhangin. Malapit na nating buksan ang Pandora's box ng sinaunang mundo, at ang nasa loob nito ay maaring magpabago sa iyong pangunawa sa realidad sa paraang hindi na mababaliktad. Manatili ka sa akin, dahil ang bawat segundo ng ulat na ito ay binuo mula sa mga katotohanang ipinagbawal na sabihin sa loob na mahigit 2 milenyo na mga nasa kapangyarihan. Ang lungsod na binura sa kasaysayan ay nagbalik, at dala nito ang mga lihim na magpapaisip sa iyo sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sariling nakaraan at sa hinaharap na naghihintay sa atin. Upang maunawaan ang tunay na misteryo ng Babylon, kailangan mo munang kalimutan ang lahat ng mga araling itinuro sa iyo sa loob ng paaralan. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang abot tanaw ay pinaghaharian ng isang istrukturang napakalaki, na tila hinihiwa nito ang mismong tela ng kalangitan. Sa ilalim ng malupit na sikat na araw na Mesopotamia, kung saan ang Iraq ay isa na lamang turong disyertong gayon, ay dating nanahan ang sentro ng isang katalinuhan na humahamon sa kalikasan. Ang Babylon ay hindi lamang isang simpleng kabisera ng isang imperyo. Ito ay isang eksperimento ng kapangyarihan at kaalaman na hindi pa rin kayang arukin ng sangkatauhan sa kasalukuyang panahon. Ang mga peder nito ay napakalawak kaya ang dalawang malalaking karwahe ay maaring magkarera ng magkatabi sa itaas nito, habang pinoprotektahan ang mga lihim na ibinubulong lamang sa pinakamalalalim na templo. Ngunit ang tunay na nagpapakilabot sa mga modernong istoryador ay hindi ang laki na mga gusali nito, kundi ang dahilan kung bakit ito sadyang binura sa mga talaan ng mundo sa loob ng maraming seglo. Bakit ang isang sibilisasyong nag-imbento ng konsepto ng oras, ng pagsulat, at ng mga batas ay itinuring na parang isang nakakahawang sakit ng mga henerasyong sumunod dito? Ang sagot ay nakatago sa nakabibinging katahimikan na bumalot sa mga guho nito sa loob na mahigit 2,000 taon. Isang katahimikang ipinataw dahil sa matinding takot. Naniniwala ang mga sinaunang tao na ang lungsod ay hindi lamang itinayo ng mga kamay ng tao, kundi idinisenyo ng mga entidad na hindi kabilang sa ating pisikal na mundo. Ang maalamat na Tore ng Babel, na binabanggit ng may matinding sindak sa mga banal na kasulatan, ay hindi lamang isang monumento sa garbo ng tao, kundi isang bagay na mas madilim. Iminumungkahi ng mga natitirang piraso ng kasaysayan na ito ay isang uri ng sinaunang teknolohiya na kayang buksan ang kalangitan, isang pisikal na tulay sa pagitan ng lupa at na hindi alam. Nang tuluyang bumagsak ang lungsod, ang mga sumalakay na hukbo ay hindi lamang nagnakaw ng ginto. Sinubukan nilang ubisin ang bawat bakas ng pagiral nito na may galit na halos parang ritual. Takot na takot sila na ang kaalamang nakapaloob sa mga aklatan ng luwad daon ay maaring magdala sa sangkatauhan sa isang siklo ng walang hanggang kadiliman kung muli itong matutuklasan. Sa loob ng maraming milenyo, ang eksaktong lokasyon ng Babylon ay naging isang alamat na lamang, isang kwentong bayan na ginagamit upang takutin ang mga manlalakbay na lumalapit sa ilog Euphrates. Ang mga mapa ay sadyang binago, ang mga pangalan ng mga hari ay kinalos sa mga monumento, at ang mismong lupa ay binudburan na asin upang wala nang tumubo pang muli daon. Sinasabing ang lupa ay isinumpa at sinumang matulog sa gitna ng mga batong yon ay hindi na muling majigising na may maayos na kaisipan. Gayunpaman, ang lupa ay may sariling paraan upang ibalik ang mga bagay na sadyang itinago, at ang disyerto ay nagsimulang magluwa ng mga lihim na hindi handang makita ng modernong mundo. Nang magsimula ang mga unang siyentipikong paghuhukay noong ika-19 na saglo, nakatagpo ang mga arkeologo ng isang bagay na humahamon sa lahat ng lohika ng panahon. Nakatagpo sila ng mga layer ng vitrified sand o malakristal na buhangin, isang fenomeno na nangyayari lamang sa ilalim na matinding init, katulad na nakikita natin sa mga nuclear test sites. Paano sumilalim ang isang lungsod na gawa lamang sa mga laryong luwat sa ganoong katinding temperatura libu-libong taon bago pa naimbento ang pulbura? Lalo pang lumalim ang misteryo nang pumasok ang mga mananaliksik sa mga tunel sa ilalim ng lupa na nag-uugnay sa mga pangunahing palasyo at templo ng lungsod. Doon, hindi lamang mga alahas ang kanilang nahanap, kundi mga mekanismo ng katumpakang matematikal na hindi dapat umiral sa panahong John ng kasaysayan.
Ang pakiramdam na inilarawan ng halos lahat ng mga explorer ay isa. Ang lungsod ay hindi isang bangkay, kundi isang organismo na nasa estado lamang na malalim na pagkakahimbing. Ang mga thermal signals na natukoy kamakailan ng mga high-precision satellites ay nagpapakita ng mga kakaibang pintig na nanggagaling sa pinakapuso ng sinaunang istruktura. Para bang mayroong isang bagay na nakabaon sa lalim na 10-10 metro, na nagpoproseso pa rin na impormasyon o nagpapanatili na isang apoy sa gitna ng kadiliman. Ang Babylon na muling lumilitaw ngayon ay hindi ang lungsod ng mga nakabiting hardin at kagandahan, kundi ang Babylon ng mga anino at ng mga ipinagbabawal na agham. Nagsisimula na nating maunawaan na ang pagkawala nito ay hindi lamang isang aksidente ng digmaan, kundi isang pandaigdigang quarantine na ipinataw ng mga nakaligtas. Ngayon, ang mga pinto ay muling binubuksan, at ang lumalabas mula doon ay maaring ang huling babala na binaliwala ng sangkatauhan sa loob ng napakahabang panahon. Ang lungsod na binura sa kasaysayan ay hindi lamang gustong maalaala, tila binabawi nito ang posisyon nito bilang tunay na sinapupunan ng lahat ng ating kinatatakutan. Humanda ka, dahil ang makikita mo sa susunod ay magpapabago sa pananaw mo sa simula ng ating sibilisasyon at sa kung ano ang tunay na nananahan sa ilalim ng ating mga paa. Sa pagtawid natin sa mga labi na maringal na Stargate, ang matingkad na asul na mga laryo ay tila humihigop sa liwanag sa paligid. Lumilikha ito ng isang atmosfera na humahamon sa mismong paglipas ng panahon, na tila hinihila ka pabalik sa isang nakakatakot na nakaraan na pilit nating kinalimutan. Hindi lamang tayo nagsasalita tungkol sa arkitektura o sinaunang inhenyerya dito, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ang natuklasan ng mga mananaliksik sa kailaliman ng mga guhong ito ay isang bagay na hirap pa ring ipaliwanag ng modernong pisika kahit sa kasalukuyang henerasyon. Noong kalagitnaan na nakaraang seglo, isang grupo ng mga explorer ang nagulat na nakarinig ng mga ritmikong bulong mula sa malalalim na balon. Ang mga balong ito ay dapat na bakante na sa loob ng libu-libong taon, ngunit ang mga tunog na nanggagaling doon ay hindi may kakaila. Hindi ito alingaungaw ng hangin, kundi isang tunog na parang patuloy na tibok ng puso na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tila ang puso na mismong lungsod ay tumitibok pa rin sa ilalim ng ton-toneladang buhangin, bato, at sadyang pagkalimot. Ang pinaka-ikinababahala ng mga eksperto ay ang pagkatuklas ng mga lihim na silid na nababalot ng isang hindi kilalang materyales. Ang materyales na ito ay kayang harangan ang anumang uri ng radyasyon o tunog, na tila isang sinaunang paraan na isolation. Sa loob ng mga silid na ito, natagpuan ang mga cylinder cells na hindi nagsasalaysay ng tungkol sa ani, kalakalan o karaniwang digmaan. Sa halip inilalarawan nila ang mga pintuang pilak na bumubukas patungo sa kalaliman sa pagitan ng mga bituin at madidilim na dimensyon. Iminumungkahi ng mga artifact na ito na ang mga pari ng Babylon ay hindi lamang sumasamba sa mga Diyos sa paraang alam natin. Sila ay gumagamit ng isang uri ng teknolohiya na may kakayahang baluktutin ang ating pandama at ang mismong tela ng realidad. Maraming arkeologo na sumubok mag-decipher sa mga tabletang ito ang dumanas ng hindi may paliwanag na mental collapse sa gitna ng kanilang trabaho. Nagulat sila ng mga pangitay na isang metropolis na hindi natutulog, isang lungsod na nanginginig sa isang invisible na frequency na hindi naririnig ng tenga. Sinasabi na sa tuktok ng dakilang Thor, ang hangin ay nagiging makapal, mabigat at puno ng kuryenteng nagpapatayo ng balahibo. Ang mga taong umakyat doon ay hindi na kailanman bumabalik bilang parehong tao na kilala ng kanilang mga pamilya. Nagbabalik sila na may mga bakanteng mata, nagsasalita ng mga wikang hindi makilala ng sinumang dalubhasa sa wika sa buong mundo. Tila ang kanilang mga isip ay muling isinulat ng isang bagay na nakatagpo nila sa itaas ng Torreng John na humahamon sa langit. Sinasabi ng opisyal na kasaysayan na bumagsak ang Babylon dahil sa mga pagsalakay at maling pamamahala ng mga huling hari nito. Ngunit ang mga lihim na talaan na natuklasan sa pinakamalalalim na bahagi ay nagpapakita ng isang mas nakakatakot na katotohanan. Iminumungkahi ng mga bihirang dokumento na ang mga elite ng Babylon ay nagsasagawa ng isang huling eksperimento para sa kabuuan ng sangkatauhan. Gusto nilang punitin ang belo na naghihiwalay sa ating mundo mula sa ibang mga dimensyon na hindi dapat pinapasok ng mga mortal. Ang takot na kumalat sa mga kalapit na imperyo noon ay hindi dahil sa lakas ng hukbo ng Babylon sa larangan ng digmaan. Natatakot sila sa kung anong nilalang o puwersa ang maaring dalhin ng mga Babylonian sa panig na ito ng ating pagiral. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nang tuluyang kubkubin ang lungsod. Ang pangunahing layunin ay hindi ang pagnanakaw ng ginto. Ang layunin ay ang ganap na pagsaselyo sa lahat ng mga pasukan sa ilalim ng lupa upang walang makalabas o makapasok kailanman. May mga ulat na ang buong hukbo ay isinakripisyo upang matyak lamang na ang ilang tunnel ay gumuho at mabaon ng tuluyan. Gusto nilang ilibing ang mga lihim na ito sa ilalim na nagbabagang init ng disyerto,
umaasang hindi na ito muling mahahawakan ng tao. At ano ang masasabi natin sa mga kakaibang sunog o burns na natagpuan sa mga kalansay na mga magnanakaw ng libingan pagkaraan na maraming seklo? Ang mga buto ay nagpapakita ng senyales na exposure sa matinding enerhiya, isang bagay na hindi dapat umiral libu-libong taon na ang nakalilipas. Tila ang lungsod ay protektado ng isang invisible na bantay, isang puwersa na nananatiling aktibo hanggang sa sandaling ito. Kamakailan lamang, ang mga sonar technology ay nakakita ng malalawak na komplet sa ilalim ng ilog Euphrates na walang nakakaalam. Ang mga estrukturang ito ay may perpektong geometric shapes, napakalaki, at tila naglalabas ng banayad ngunit palaging init. Ang init na ito ay nadedetect lamang ng mga pinakasensitibong thermal sensors ng mga military satellites sa kasalukuyan. Ang ilang tao na nagkaroon ng akses sa mga datos na ito ay pinatahimik o biglaang nawala sa mundo ng akademya. Ano nga ba ang nahanap nila doon sa ilalim na pilit itinatago sa ilalim ng dahilan ng national security? Ang pakiramdam ng sinumang naglalakad sa mga guhong gayon ay hindi ang pag-iisa, kundi ang pakiramdam na ikaw ay pinagmamasdan. Tila may libu-libong mata na nakatago sa mga bitak ng mga bato, tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling lumabas. Bawat hakbang mo doon ay tila umaalingaunggaw sa isang silid na hindi naman natin nakikita sa ating kasalukuyang dimensyon. Nagsisimula na nating maunawaan na ang lihim ng Babylon ay hindi ang mga peder nito, kundi ang kung anong sinubukan nitong ipasok sa ating mundo. Ang mga kamakailan na pagbabasa ay nagpapakita na ang enerhiyang ito ay unti-unting tumataas bawat taon na lumilipas. Ang lungsod na sinubukan ng mundong burahin ay sumisigaw na pabalik sa atin mula sa kailaliman ng kanyang libingan. At ang sigaw na iyon ay malapit nang bumasag sa katahimikang nagprotekta sa atin sa loob ng napakahabang panahon. Ang mga anino noong nakaraan ay humahaba na, at ang Babylon ay tila handa na para sa kanyang muling pagbabalik. Handa na itong bawin ang kanyang trono sa ibabaw ng ating realidad at ipaalala sa atin ang dahilan kung bakit tayo dapat matakot. Ang kasaysayan ay hindi pa tapos, naghihintay lamang ito sa sandaling muling magkamali ang tao at buksan ang pintuang yon. Ang mga thermal reading na nabanggit natin ay hindi lamang mga natural na pagbabago sa temperatura ng lupa sa Iraq. Ayon sa mga siyentipiko na lihim na nagsyuri sa datos, ang Babylon ay naglalabas ng isang binary sequence sa anyo ng mga panginginit. Ito ay mga signal sa ilalim ng low frequency na tila isang matalinong mensahe na ipinapadala sa atin mula sa kailaliman. Para itong isang dambuhalang biological computer na ibinaon ng buhay sa ilalim ng turong lupa ng disyerto. At ngayon, tila natanggap na nito ang signal upang muling magising mula sa kanyang milenyong pagkakahimbing. Isang nakakapanghilakbot na revelasyon ang nanggaling sa isang lihim na paghuhukay noong dekada 90 na hindi kailanman napaula. Ang mga talarawan mula sa operasyong ito ay kamakailan lamang lumabas sa publiko sa pamamagitan ng mga anonymous leaks sa internet. Nang butasin ng mga operatoryo ang isang slab na itim na basalto sa lalim na 30 metro, wala silang nahanap na alikabok o bato. Sa halip, nakakita sila ng isang pilak na likido na gumagalaw ng kusa laban sa lahat ng batas ng grabidad. Tinawag ito ng mga sinaunang Babylonian na dugo ng mga Diyos, isang material na tila may sariling isip at kamalayan. Pumipintig ito ng sabay sa tibok ng puso ng sinumang tao na lalapit o hahawak sa kinaroroonan nito. Ang mga medical reports ay nagpapakita na ang mga manggagawang nakahawak dito ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang alaala. Mga alaalang hindi sa kanila, kundi mga imahe ng mga makinaryang lumulutang at mga tunog na kayang humubog sa materya na parang puti. Ang lihim na pilit na binura ng mga mananalaysay ay ito, ang Babylon ay hindi ang simula ng ating sibilisasyon. Ito ang katapusan ng isang mas maunlad na panahon na nagtapos sa isang matinding sakuna na halos sumira sa mundo. Ang tinatawag nating pagbagsak ay isa palang emergency intervention ng buong sangkatauhan noong unang panahon. Isang desperadong hakbang upang pigilan ang ganap na pagpunit sa tela ng ating realidad na ginagawa sa loob ng lungsod. Ang Torre ng Babel ay hindi isang relihiyosong monumento para sa garbo ng isang hari o pagpapakitang tao. Ito ay isang interdimensional antena na idinisenyo upang humigop ng enerhiya mula sa kailaliman na ating dimensyon. Nang magsalita ang mga lumang kasulatan tungkol sa pagkalito ng mga wika, hindi ito isang simpleng parusa ng langit. Ito ay isang malawakang neurological collapse na sadyang idinulot upang burahin ang ating abilidad na gumamit ng mataas na teknolohiya. Ang frequency na inilalabas ng Tor noon ay napakalakas kaya binago nito ang yenay na ating utak at memorya. Tayo ay nireset bilang isang species upang hindi na muling maulit ang panganib na muntik ng sumira sa oras at espasyo. Ngunit ang mga guho ay hindi tuluyang nawala, iniwan ito bilang isang binhi na naghihintay ng tamang panahon. Sa pag-unlad ng ating modernong artificial intelligence at mga particle accelerators,
muli nating tinatumbok ang parehong frequency. Sinasadya man o hindi, muli nating binubuksan ang radyo na ginamit ng mga pari ni Nimrod libu-libong taon na ang nakalipas. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nag-init ang mga guho, at kung bakit ang dugo ng mga Diyos ay muling nanginginig sa ilalim ng buhangin. Ang Babylon ay hindi nagbabalik upang turuan tayo tungkol sa kasaysayan, kundi upang tapusin ang sinimulan nito. Ang mga taong naglalakad sa mga guho tuwing gabi ay nagulat na ang mga anino ay mayroon ng bigat at masa. Ang hangin sa paligid ng mga templo ay amoy ozone, katulad ng amoy kapag may malaking makinaryang de kuryente na malapit na sumabog. Hindi na ito usapin kung mangyayari ba ang muling pagbangon, kundi kung kailan ganap na mapupuno ng karga ang sistemang ito. Ang mga makapangyarihang bansa ay alam ang katotohanan ito, at ang militarismo sa mga archaeological zones ay isang pagtatangka na pigilan ang pagtagas. Natatakot sila na sa muling pagising ng Babylon, mababawi nito ang kontrol sa ating kolektibong isipan at teknolohiya. Ang nararamdaman mong kaba habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito ay hindi lamang bunga ng iyong imahinasyon. Ito ang alingaungaw ng takot na nakatatak na sa iyong yenel upang magsilbing babala laban sa sibilisasyong ito. Ang lungsod na binura sa kasaysayan ay hindi kailanman nawala, nagpalit lamang ito na estado ng pag-iral at nagantay. Ang pinakamalaking lihim ng sinaunang mundo ay tayo ay magabilanggo ng isang sistemang malapit na mag-reboot ng tuluyan. Ang Babylon ay muling nabuhay at sa pagkakataong ito, wala nang mga hukbo na makakapagtakip sa kanyang pagbabalik. Ang siklo ay malapit ng sumara at ang disyerto ay handa ng ilantad ang wakas na nagsimula 5,000 taon na ang nakalipas. Tapos na ang katahimikan. Ang puso ng Babylon ay tumitibok na muli sa ilalim ng iyong mga paa. At ikaw, naririnig mo na rin ba ang kanyang pagtawag mula sa dilim? Ang lahat na narinig mo ay hindi lamang isang simpleng kwento na nakaraan na dapat mong kalimutan pagkatapos ng videong ito. Ito ay isang babala para sa ating kasalukuyan na pilit nating itinatago sa likod ng ating mga gadgets at modernong pamumuhay. Ang mga peder ng Babylon ay maaring gumuho na, ngunit ang ideya at ang madilim na enerhiyang nanahandaon ay hindi kailanman namatay. Nasa bawat piraso tayo ng teknolohiya na ginagamit natin ngayon, isang pamilyar na anino na unti-unting bumabalik sa atin nang hindi natin namamalayan. Habang tinitingnan mo ang mga bituin sa gabi, isipin mo kung ilan sa mga signal na natatanggap ng ating mga satellite ang nanggagaling mula sa kailaliman ng disyerto ng Iraq. Hindi sila naghahanap ng sagot mula sa malayo at hindi kilalang kalawakan, kundi nagpapadala ng utos sa mga bagay na nananatiling nakabaon sa ilalim ng ating mga paa. Marahil ang matinding pagkaakit mo sa misteryong ito ay hindi isang ordinaryong aksidente lamang. Ito ay ang bahagi ng iyong sariling yenay na natatandaan ang panahong ang langit ay bumukas at ang buong mundo ay nanginginig sa takot sa harap ng dakilang Thor. Ang Babylon ay hindi lamang isang lungsod, ito ay isang cycle ng kasaysayan na paulit-ulit na nagbabalik sa kanyang panimulang punto. Isang cycle na malapit ng umikot muli upang bawiin ang lahat ng kaalamang sadyang ipinagkait sa atin sa loob ng libu-libong taon. Kapag ang huling selyo ng sinaunang pintuan ay tuluyan ng nabasag, wala nang anumang aklat ng kasaysayan ang makakapagtago pa sa katotohanan. Ang sibilisasyong sinubukan nating burahin ay hindi naglaho, ito ay nag-evolve lamang sa isang anyo na hindi na natin kayang pigilan. Ang ating paglalakbay sa mga pasilyo ng Babylon ay nagpapakita na ang tao ay laging nauwi sa parehong hangganan ng panganib at pagkagusto sa kapangyarihan. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung magigising ba ang lungsod, kundi kung handa ba tayong harapin ang kakahinatnan na ating sariling kuryosidad. Kung naramdaman mo ang kakaibang kilabot sa bawat salitang binitawan sa ulat na ito, hindi ka nag-isa sa iyong paghahanap ng tunay na kasaysayan. Huwag mong hayaang lamunin ka muli na artipisyal na katahimikan na pilit na ipinapataw sa atin ng mga taong natatakot sa ating nakaraan. Upang manatiling mulat sa mga lihim na pilit itinatago ng mundo, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Dito, patuloy nating bubuksan ang mga pintuang selyado at tatalakayin ang mga paksang kinatatakutan ng mga tradisyonal na mananalaysay. Huwag palampasin ang aming mga susunod na pagbubunyag dahil bawat segundo ng impormasyon ay isang hakbang palayo sa manipulasyon ng ating realidad. Ibahagi mo rin ang videong ito sa mga taong sa tingin mo ay handa ng imulat ang kanilang mga mata at makinig sa bulong na nakaraan. Bago tayo magtapos, iwanan mo ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Sa tingin mo ba ay dapat pa nating ituloy ang paghuhukay sa mga guho ng Babylon? O mas mabuting iwanan na lamang natin ang mga ito sa dilim bago pa tayo makagawa ng pagkakamaling hindi na kailanman mababaliktad?
Ang iyong komento ay maaring maging simula ng isang mas malalim na diskusyon tungkol sa tunay na pinagmulan na ating sibilisasyon. Tandaan, ang katotohanan ay madalas na nakatago sa ilalim ng pinakamakapal na layer ng alikabok at pinakamalalim na hukay ng takot. Salamat sa iyong pananatili hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay sa pinakamadilim na lihim ng sinaunang mundo. Manatiling mapagmatyag, manatiling mosisa, at higit sa lahat, manatiling alerto sa mga aninong nagsisimula ng humaba sa paligid mo. Ang puso ng Babylon ay tumitibok na, at ang susunod na kabanata ng ating kwento ay isinusulat na sa gitna ng nagbabagang buhangin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na investigasyon kung saan ang dilim ay muling magiging ating gabay sa paghahanap ng liwanag.